Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Jake?
Oo. Ay, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan. At magandang hapon, bagamat dadalawa tayo ngayon dahil Bawal yata ngayon ng mga pangit. Sabi namin mga kababayan, aasarin namin yung mga kasama namin. Dahil nga etong grabe, itong baha, ano? Oo. Naipit po yung ating mga kasama diyan po sa biglaang pag-ulan ngayong hapon. At ngayon naiipit sila ng traffic dahil diyan sa grabe, malalim na baha. Nako, flood control na naman. Diba? Habang mga kababayan natin nagdurusa sa dulot ng pagbaha dahil lang ang alam ng marami nating kababayan at tayo na rin dapat nasolusyonan na sa pamamagitan ng flood control. Wala Tsaka partner, isipin mo, tinatalakay lang natin yung flood control. Ngayon, nararanasan na nila. Ayun na nga. yung mga kasama natin. Kaya nga. Mismo nakakaranas, ano? Ay, nako. Yan na nga ang yan na nga ngayon ang talagang napakalaking issue ngayon, no? Partner, ano bang natin? Ano bang agenda natin ngayon? Yan na nga. Pag-usapan na lang natin habang wala sila. Etong nangyayari ngayon sa flood control, sa ginagawang investigasyon, sa mga dapat managot, at sa mga dapat usigin ng mga Pilipino. Di ba? Tama. Hindi lang ng gobyerno. Dapat tayong mga Pilipino umuusig dito sa mga... Nako, sa totoo lang, ayokong magsalita ng dahil bawal, pero Tama. sa isip ko talaga ibang klase na, di ba? Pero partner, 'di ba, habang yung mga kababayan Pilipino natin ngayon nakakaranas ng pagbaha, balita ko mayroon daw mga nagpi-flex diyan ng ng mga yaman. Entindi nga no? Habang ang mga kababayan natin nahihirapan, sila naman nagpapakasasa. Yung kanilang pamilya, ibig ko sabihin, yung kanilang pamilya nagpapakasasa sa mga nakulimbat di umano sa mga proyekto na tulad ng flood control. Especially. Kasi biruin mo partner, ikaw ba? Kaya mo bang kumain sa isang restaurant at gagastos ka ng nasa 700,000 mahigit? Mukhang yata yung fake news daw Ang niyabang lang daw yata yun, Kasi kung ilan ba kayo? 2, 3? O kung 700,000, baka pera ng yun? Pera ng Vietnam, Di partner, parang lumalabas nun, fake news yung pamangkin nung isang kongresista ba, partner? Minsan kasi, ganito yan Minsan, dahil sa nilalamon na sila ng social media, akala nila yung parang style ng Norman Mangusi na idol mo dati. Di ba? Labis-labis kung mag-flex, Tama. Yung bang sinosobrahan. Yung isa nagiging 1,000. Yung dalawa nagiging 2,000,000. Tama. Parang ganun lang yan. Pero, totoo naman na talaga naman nakikita natin na marangya talaga yung pamumuhay pasyal dito, pasyal doon. Tsaka partner, 'di ba, kung matatandaan mo nung mga panahong 2024, kainitan ng bagyong Karina noon, nung mga panahon na 'yon. 'Di ba may nabalita na mayroong bumili ng private plane? Yun na nga. Tapos biglang makikita ng sambayanang Pilipino na mayroong nagpi-flex. Ayun na nga 'di ba? Sana naman kasi sa bagay ngayon tinigil na yata kasi pinrivate na ba o tinanggal na nila, nag-deactivate na ba sila sa mga social media nila? Balita ko, nag-deactivate ng account nung napansin ng sambayanang Pilipino. Tsaka buhat nung lumabas yung panawagan ni Pangulong Marcos na lifestyle checking, biglang nag-deactivate yung mga nagyayabang ng yaman. Ang sarap daw kasi. Pero alam mo, partner, kung ako mas masaya pa rin yung mabuhay ng normal. Normal lang. Nabibili mo at nakakain mo yung gusto mo. Nakakapunta ka sa lugar kung saan mo lang gustong pumunta. Tama. May bahay ka na maayos, natitirhan. May sasakyan ka ng tulad ng sasakyan mo. Uy, baka maniwala sila. Di ba? Hindi naman Rolls Royce yung sasakyan mo no? Tsaka yung sasakyan ko, baka may sa mga kababae Pilipino natin hulugan po yun, hindi po yung cash. Kami hindi namin kayang bumili ng ng cash
Puro hulugan ho kami. At saka bibili tayo ng sasakyan hindi dahil sa payong. Oo. Kung hindi dahil kailangan natin. Ayun na nga. Biro, di mo, no? Biroin mo, bibili ka ng sasakyan dahil lang sa payong. Tapos, ang halaga milyon-milyon? Milyon-milyon. Lang yan, no? Ngayon, balita ko nakikipagkaibigan na yung BOC at saka BIR kasi gusto nang imbestigahan eh. At dapat lang naman na imbestigahan kung tama ba yung buwis na binayaran o dahil kasi syempre dahil sila ay makapangyarihan at kilala na bilang isa sa sikat na contractor sa Pilipinas, marami ng connection yan. Tama. Minsan nandyan yung yung tropa. Padri-padrino system. Padrino, ikaw na bahala, pasok mo to bawas na lang ng tax di ba? Baka matadaan sa magandang usapan. Nangyayari yan. O tulad niyan, yung tax din sa sa BIR. Nangyayari din yan. Tama. Oo. Pwedeng pababain yung tax. Oo, Yung binabayaran nila. ginagawa ng mga ganyan yan. Siyempre sa dami nga naman ng minsan kasi alam mo, eto kapag lumalaki yung negosyo, minsan kasi nangihinayang sila sa ibabayad nilang tax eh. Tama. Hindi nila naisip na nakawin din naman nila yun eh. Diyan pa nga lang sa point na yan, kawawa ang sambayan ng Pilipino. Kawawa ang taong bayan. Diba? Kasi unang-una, laki ng binabayaran tax. Especially, tayo mga vlogger, ramdam natin yan. Oo. Tapos mababalitaan natin, ginaganon lang yung tax na binabayad natin. Yung sa akin 24% yung yung laki, no? tinatanggal na tax sa aking AdSense Huwag na natin pag-usapan yung iba. Pero nandiyan na yung ating mga kasama sa labas. Mamaya na sila. Mga gwapo lang muna. Yung nasa loob. Pero talakayin nga natin etong si Senator Marcoleta. Ay, grabe yun. Nagmamaktol Nasapawan kasi. Di naman siguro. Medyo siguro nagdadamdam. Baka akala niya siya lang dapat yung lumitaw sa Tsaka magsalita. tsaka yung spotlight gusto niya nasa kanya lang. Lalo na nung ikinlame niya partner na siya daw ang kinausap ng presidente bago daw mag-imbestiga dun sa Blue Ribbon Committee. Nakalimutan niya yata na puro mga senador din na halal ng bayan yung kasama niya. Tama! Na kailangan din ng spotlight ng mga yan. At saka partner, masyado namang bitter yung sabihin mo na pa-epal o may epal yung kasama mong Kaya senator nga na nagmamalasakit lang At saka naman. dinamay pati yung asawa. Sabi kay kay Keiko Ate Shawi, baka naman pwede mong sabihan yung asawa mo. Teka muna. Ito naman si Senator, mawalang galang na po kayo nga binanggit ni Vice Ganda. Tama. Ano ba 'yung sabi? Pagka matutuwa ba kayo Pag pinagmasdan siya o pag tinignan pag siya. tinignan yung mukha ni Senator Marcoleta, di po ba galit na galit kayo? Tama. Bakit ngayon pati ho yung asawa dinadamay Di ba? Alam mo partner yan kaysa yung kasabihan huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Di ba? Kasi biruin mo galit na galit siya kay Vice Ganda nung sinabihan siya nung naisama siya sa biro. Tapos ang pinakamasaklap dito, nung nagbiro lang naman si Vice Ganda, sabi niya hindi niya papatusin pero pinatulan niya. Di ba? Tapos ngayon nangaalipusta siya ng kasamahan niya. Iyan na nga. Para sa akin kasi, parang hindi naman pwede na nag-effort si Ping Lacson. Si Ping Lacson binanatan din Di ba? Nag-effort si Ping Lacson bukod pa kay Kiko, Nag-effort si Ping Lacson sa pagre-research, punta, pag-iimbestiga, etc. Gusto yata ni Senator Marcolete Salohin niya lahat ng credit. Kailangan ibigay sa kanya yung pagod ng mga kapwa senador Tapos siya magbubulga. Yun, para nga naman ang kredito Kanya. Gwapong-gwapo yung idol ko. Sa totoo lang, idol ko talaga yan si Marcoleta. Sa totoo lang idol ko talaga yan. Ngayon partner, ang nangyari kasi,
Di ba si Senator Ping yung tinatawag niya na pa-epal? Ayun na nga. Oh. Kasi eto kahit masama yung pakiramdam ni Senator Eh Ping, baka naman hindi. inilabas niya yung Baka mga naman ebidensya. hindi. Baka naman hindi. Kasi meron pang binanggit na isa. Ah, Yung yung isang tulad ko rin na kahit gabi naka-shades. Oo, okay. si Ben Tulfo. Oo, binanatan eh. Oo, nasabi yung isang ano ba 'yon? Newscaster ba na kahit gabi Nakasalamin? Nakasalamin. Mawalang galang mawalang galang po Senator Marcoleta. Kasi kami hong mga nagsasalamin, baka may problema sa mata. Tulad ko, si Ben Tulfo. Tama. Kasi ako, tulad niya, napakaraming ilaw dito. Madali akong masilaw na naluluha yung mata ko pagka sobrang exposed sa ilaw. Tama. Yan. Tsaka para sa kaalaman po ng mga kababayang Pilipino natin, kaya yung ibang mga journalist, yung ibang mga broadcaster, nagsasalamin sila kasi minsan may mga ring light na nakatutok sa kanila. Yun na nga. May mga ilaw na nakatutok sa kanila and then nasisilaw yung mata nila. Kaya minsan nagsasalamin sila kahit gabi. Eto salamin ko yung dilim neto, pagka sinuot mo talagang natatakpan yung ilaw Kasi may mga polarized na salamin talaga Yan. na pangpigil sa ilaw. Yun. Yung mga anti-radiation. Yun siguro yung sinabihan, yung tanong mo na epal daw. Epal daw, epal. Umi-epal daw. Parang kulang na lang sabihin ni Senator Marcoleta parang kulang na lang sabihin talunan ka naman Saka partner, ba't pansin ko sa kanilang mag-ama, both yung nasa Congress at saka yung nasa Senate, bakit sobrang palapatol nila? Di ba public servant sila? Pag public servant sila, o politiko sila, welcome sila tumanggap ng kritisismo. Yun na nga. Pero sabi ko kasi, ganito, kaysa nagbabangayan tayo, kaysa kayo ay nagpapatutsadahan, nagpaparinigan kayo dyan sa Senado, bakit di kayo, ikaw manawagan mismo, Idol Marcoleta. Idol ko yan. Idol Marcoleta, baka pwede kaysa manawagan ka ng pagkakatiyak na pagkakawatak-watak, manawagan ka na ng pagkakaisa. Tama. Baka pwede natin pag-usapan. Total naman, committee ko to. Di tulungan nyo ako. At magsalita kayo. Bigyan mo sila ng oras para sa kanila, para masabi nila yung gusto nila. Tama. Di ba? Ganun lang kasimple. Pag-uusap lang yan Ang problema kasi, saglip na matuwa siya kasi may mga kasamahan siyang senator na nag-iimbestiga. Nagsisiwalat. Parang nagagalit siya pag nasasapawan Parang siya. naghahamon pa. Subukan mo! Di ba? Kay Kiko, Kaya, subukan mo lang. Kasi kung tutusin naman, partner, dapat mayroon nga namang independent body na nag-iimbestiga talaga sa flood control. Correct naman. Meron talaga dapat. Kasi mahirap naman kung sila-sila lang, pero sila-sila lang din yung inaakusahan. Ayun nga. Balikan natin. Baka sabihin lagi na nakatutok na tayo kay Idol Idol ko yan Tama. Teka muna. Oo, balikan natin yung tanong mo yung ating naisingit kanina, yung pamilya. Ay, grabe yun. 'Di ba? Di ko talaga ma-attempt kasi unang-una, yung mga kababaeng Pilipino talaga natin, kawawa tuwing nagkakaroon ng pagbaha, dulot ng mga palpak na flood control project na yung iba ay multo pa nga, ghost project pa nga. Guni-guni. Guni-guni. Tapos mababalitaan mo, merong magpe-flex ng plane. Oo. May nabili na palang unang plane, bumili ng bago kasi hindi komportable. Kita mo? Hindi lang yun. Magpe-flex pa ng mga napakagagarang bag na talaga namang hindi basta-basta nabibili ng mga ganong edad. Tama. Diba? Alam mo, ako nga, hindi ko maibili si misis niyan So, Ang mahal kasi, ang mahal talaga. Pangarap na pangarap ko. Para maipakita ko yung pagmamahal ko. Di ba? Maging eto ang ibig sabihin pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi natin magawa Hermes mabili. bag. Ang halaga niyan umaabot ng 5 milyon hanggang 20 milyon. Nako. Grabe, no? Isang linya na yun ng flood control. Oo. Pang-labor na yon. Pang-labor na. Ng mga utusan nila na kumukurot sa bawat kurakot na mga nakukuha nila. Tama. Di ba? Tsaka ang masakit dito, pinagkatiwalaan sila ng pera ng taong bayan para sa mga proyekto. Yun na nga ito ang masakit dyan Yung bang pinagmamalaki pa nila. Yung ginawa nilang
kawalang yaan, sabihin na natin, abay pinagmamalaki pa. Yun ang pinakamasakit. Diba? Yung lantarang ipinamumuka sa taong bayan kung gaano kahirap yung mga pobre na katulad natin. Ayun. Pero yung pinanggalingan, galing sa taxpayer money. Ayun na mga nga, kababayan natin. Sabi ko nga nung isang araw, nag-post ako, abay mga kababayan, gumising ng maaga, magtrabaho, bawal lang magtamad-tamad dahil kailangan pang bumili ng anak ni congressman ng bagong bag na ipeplex sa social media. Magbe-break tayo. Oo. Break na muna tayo mga kababayan at babalik po kami kasama na ho yung ating mga kasama. Nandiyan na si Coach Jared tsaka si Sangkay tsaka si Takero. Okay. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me señorita.
puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento. Pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know, like praning, anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like bongga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oh, magandang umaga po uli. Ay, magandang hapon na pala. Nandito na ang ating mga kasama. Siyempre, Takero Miyamoto, Coach Jarrett, tsaka si Sangkay. Mga biktima ng baha, kaya na-late. Biktima ng flood control project, ng palpak na flood control project. Teka muna, parang mali na yata yung ganong termino. Ano Siguro dapat biniktima kayo ng mga politiko. Tsaka ng... Rekta na eh. Oo, ng DPWH. Nayari tayo eh. Grabe yung baha sa may Mother Ignacia pa lang. Grabe yung ang tindi ng baha doon. Actually si Chris ata di rin makakapunta kasi sa bandang Fairview hanggang Bewang. Si Chris nasa online.
Andito na ba? Ay, ito na pala si Chris. Kakatapos lang ata mag-live na ito eh. Nakasalbabida ba? Baka nakasalbabida. Ayan, Hindi, ayan. naka-zoom. Grabe QC QC! QC. Hindi. Ay, magandang pala ha, mga kababayan. Yung Magandang hapon pala sa lahat ng sumusubaybay ngayong oras na ito sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan. Sige, Boss Mike, may sinasabi ka? Eto kasi yan, balita ko. Baka nakakalimutan ng karamihan na hindi lang yung flood control ni Pangulong Bongbong ang may problema. Kung baga, konti lang yan. Konting portion lang yan eh. Dapat siguro ating pagtuunan ng pansin, itong kulang-kulang 14,000 na flood control project ni dating President Duterte. Hindi lang yung, kasi ang tao, akala nila, dahil sa panahon ni Bongbong Marcos yan. Siya yan. Mali. Yung kanina sangkay, yung kinukwento mo kanina, di ba? Si Mayor, speaking of Quezon City, no? Yung kay Mayor Joy Belmonte, nagreklamo na raw pala siya dati pa. Ay, Secretary Bunuan. Pero di raw pinansin. Ang sabi ni Mayor Belmonte, sinubukan niya kasi na-discover nila may mga substandard at may mga ginawang flood control yung DPWH na hindi akma sa pagkakahulma kung saan dadaan talaga yung tubig every time na may baha. At may mga ghost project. At may mga may mga project doon na kumpleto na, nandun sa dokumento, tapos na. 100% na. 100% tapos na. 2023 pa. Pero pag pinuntahan mo, hindi pa din tapos. So, nung nalaman nila yon, sabi ni Mayor, tinry niyang kontakin si Secretary Bunuan. Pero, sa kasamaang palad, hindi daw po nangyari na makipag-usap. Pagkikita ba, na ma-i-reveal man lang niya yung ganong klaseng problema. Hindi nangyari. Kumbaga, initsapwera siya. Same sa nangyari din kay Mayor Magalong. Ayon sa kanyang kwento, ito, siguro naman, hindi si Magalong dito magsisinungaling. Kasi babanggit ng pangalan eh. Nga sabi niya, 2022 pa lang, kakaupo lang ni PBBM siguro noon, kasi 2022. Dala-dalaw daw niya yung napakaraming mga dokumento na nagpapatunay na may mga substandard na mga, hindi lang flood control, marami ng mga project kasi panahon ni Digong yan panahon ni Digong yan. Malamang sa panahon ni former President Rodrigo Duterte yan. So nung dinala niya yon kay Secretary Bunuan, which is kakaupo lang na secretary noon ng DPWH, ayon di umano kay sa kwento ni Mayor Magalong, di rin pinansin. Kinuha. Ang problema, walang aksyon. Nako. Inabot ng 3 taon. Ito yung nakapagtataka. Bakit hindi inaksyonan ni DPWH Bunuan? Hindi. Awak na eh. Ito yung magandang tanong sa inyo, no? At pabor ba kayong dapat na pag-resignin ba yun si Bunuan? Ngayon? Sa kakalagitnaan ng investigasyon, pag-resignin siya? Kung ako yung tatanungin. Kasi marami nang nananawagan eh. Ako ang tatanungin, gusto ko siya mag-resign. Pero hindi po pwedeng makalusot siya sa investigasyon. Pero preventive suspension muna. Pero ganoon din mangyayari pag siya nag-resign. Kasi karamihan ganoon eh. Pag wala na sa pwesto, wala na. Nakakalimutan na rin eh. Para kay Sara, tin mo kay Sara. O di ba? Out of sight, out of mind kasi. Kapag natatabunan. Kasi nakakalungkot lang. Biruin mo, nandun na yung mga dokumento eh. Ang kailangan mo lang gawin bilang sekretary, puntahan yung mga proyekto na yun at tignan kung totoong substandard. Hinintay pa talagang 3 taon na dumating pa. Ito, presidente na ng Pilipinas, nagpagawa ng website. Tinignan doon, wala na, hindi mo na kailangan magdala. Hindi na kailangan magdala ng dokumento doon. Kasi nandun na lahat sa website. Parang eto, ko lang to, opinion ko Kasi sa isang organisasyon, isang kumpanya na lang, kapag ka nadadatnan ng mamumuno yung kultura na madadatnan, yung sistema, kakainin ka eh. Bubulong yung daabutan mo. O ako po pala secretary yung USEC. Secretary, ganito ho kalakaran din titiba-tiba tayo rin ito naman yung opinion ko lang diba? Kasi insan, for example, no, yung mga USEC kasi na yan, especially mga district engineer, no, na nasasangkot ngayon, mga panahon din pala ni Mark Villar yan eh.
Di ba yung nag-appoint Ay, ganon? Karamihan. Yung nag-appoint kay Henry Alcantara, si Mark Villar din. 2019. Hindi, kailangan natin maintindihan how an organization O, works. yan, oo. First and foremost, yung mga district engineer, malayo na yan sa secretary. Hindi na yan kumbaga, kasi may daming layers niyan si secretary, si USEC, tapos may regional office pa, sa regional office, nandiyan na si district engineer, etc. Napakalayo na niyan sa leadership, baka hindi nakikita talaga ni Secretary Bonoan. Pero dapat, nung merong nag-file ng reklamo sa kanya, dapat pinuntahan na niya yung district office na yun. Correct. Siya mismo dapat ang nag-inspeksyon doon. Correct. Nung lumabas na yung mga issue, let's say, yung nga, sabi nga ni Brother Sangay sa Quezon City, ito nga, yung kay Belmonte, dapat, nung nag-report na yon, baba agad si Bonoan. Punta natin to. Coach, may bumaba naman Bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Siya bumaba. Yun nga yung pangit dun Di ba kasi ang pinagkakatiwalaan, kasi itong mga sekretary na to, tulad ni Bonoan, they work at the pleasure of the President. And they work at on the basis of complete trust. Tiwala. So kapag yung sekretary mo hindi nagpe-perform ng maayos, dami ang presidente. Kaya nga si presidente, siya na mismo nagpunta So ano mas maganda, coach, dapat mag-resign na lang etong si Secretary Bonoan kasi kung hindi naman siya nagiging epektibo, kasi kung epektibo siya, hindi magkakaroon ng ganito Correct. Kung hindi na siya nagiging epektibo, kailangan mag-resign na lang siya. Feeling ko hindi siya pwedeng mag-resign kasi Hanggat kailangan mainit pa. nandiyan siya. Oo. Teka muna, meron siyang bagong statement. Statement ni Secretary. May bagong statement na sabi, mas maganda daw na ayusin na nandiyan siya kaysa takasan daw yung problema. Teka muna, sa akin naman Secretary, tagal nyo na Tatlong taon na siya Tatlong nandyan taon na Para hindi pa ninyo naayos sana yung problema na Political will kasi yung problema talaga dyan Kung may political will ka sana, naayusin yan. Basta ako, tingin ko, tingin ko, si Secretary Bonoan kinain ng sistema yan Wala Posible. Kasi, biruin mo, hinintay pa na si BBM. Presidente pa ng Pilipinas tuloy ang pumunta sa mga... Anong ginagawa ng sekretary ng DPWH? Inutil ba? Trabaho niya yan. At saka mga partner, dapat for delikadesa. Di ba sa ibang bansa, pag may mga ganitong nangyayaring issue, kusang nagbibitaw yung kultura nila yun yung secretary. Kultura yun. Iba kultura natin Hindi natin pwedeng i-apply yung sa ibang bansa. Hindi pwede. Kasi coach, dito sa atin, kapag gumawa ka ng masama, piniplex mo pa Di ba? Biroy mo, nagnakaw ka na, pinapakita mo, ito yung binili ko ninakaw ko, Hermes bag. Example, si Rolls Royce. Di ba? Yung DOH. Ano masasabi nung biktima ngayon ng flood control na hanggang bewang ni Chris? Chris. Kamusta naman, Boss Chris? Tahimik siya. Tahimik. Ay. Hindi, inano ko yung mic ko para... Naghang pala siya. Hanggang saan yung baha dyan sa inyo? Hindi, dito sa may pinaka Forbes Park namin, wala. Pero doon sa lalabas mo papuntang highway, marami. Forbes Park sa Batasan? Batasan? Hindi, Forbes Park dito sa Forbes Park Barangay mismo, Kulikuli. Anong opinion mo kay Bonoan, Boss Chris Ulo? Ha? Hindi pa ata. Sa akin, para sa akin, ang nakakapagtaka kasi ito si Bonoan, wala siyang mga alam. Samantalang isipin mo, napakahirap kasi tanggapin, lunukin yung sekretary ng DPWH, walang alam. Yan niya lang nalalaman. Pero si Pampilo Lacson, hindi taga DPWH, na-imbestiga. gumawa lang ng team, nag-imbestiga, may mga nalaman. Correct. Si Tito Sen, hindi naman taga DPWH, nag-imbestiga lang, may nalaman. So, yun nga yun So dapat yun? umaksyon siya dun sa Sorry. Dapat umaksyon talaga siya dun sa reklamo. Nung nag-file ng reklamo, dapat gumalaw na siya. Tama. Kaso hindi Hindi siya gumalaw Pero kasi yung tanong kasi dito, coach, kung mga panahon na yun, 2022, syempre kakaupo niya lang bilang DPW secretary. Nakita mo ganyan kakapal yung nireklamo sa'yo. Pag nakita mo, unang sasagasaan dito, dating administrasyon, si Digong. Correct. Tapos Mark Villar. Pati yung ibang USEC. Senador pa nun, si Mark Villar. Senador pa. So, mayroon bang political will si Bonoan para gawin yun? Mahirapan siya. Di ba, Kaya nga mas maganda kasi presidente yung nanguna di ba? Pero ito, tama rin ko, si presidente nanguna. Mali kasing mindset yung may pangingilagang ka sa pwesto mo. Correct. Mali yun. Ang mangyayari niyan, bawat
uupo sa DPWH, taguan na lang. Sistema na, gano'n na lang. Sistema na. Ay, kita mo si, si VP Inday Sara Duterte, nung inapunan secretary sa DepEd from 2022 hanggang 2024 nag-resign, pag upo ni Senador Angara bilang secretary ng DPWH, ng DepEd, wala pang isang buwan, diniklara niya, naging transparent siya. Mayroong 1.5 milyong piraso ng laptop sa bodega, nakatenga doon. Yung kay Agara yan, no? Kay Agara. Oh, pero, nung 4 na to hinawakan ni Sara yon, wala namang binubulgar Yung na Go-Student din, naayos din ni Angara yun eh. Yung Go-Student din. Ngayon, sa akin, si Bonoan, hanggat nandiyan sa DPWH yan, may mga maituturo kung sino may kasalanan, pero habang may tinuturo siya, yung sarili niya, napoproteksyonan niya. Nililigtas niya. Ito, speaking of political will, for example, nung 2020, inamin ni Digong na maraming ghost project under him. O, inamin niya na pala yun. Nga pala. Inamin niya na pala. Sabi niya, maraming sa DPWH may ghost project, blah, 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 blah. So, speaking of political will, bakit hindi pa in-address noon? Correct. Bakit inintay pa na magpalit ng administrasyon bago nagkaroon ng Tsaka, nabasa ko yung article na yan eh. Sabi ni Digong, mayroon talaga nangyayaring corruption sa DPWH. Yun nga lang, hindi daw kasabot si Mark Villar kasi yung dahilan ni Digong, malayo. Mayaman na yan eh. Hindi nga, nabasa ko yung article na yun. Mayaman na si Mark Villar, hindi na magnanakaw yan. Pero alam nyo, wala sanang pagtatalo-talo na ganito eh. Wala sanang pagtatalo-talo. Kung nagawa lang yung 13,917 na flood control ni Digong, kung nagawa yon, wala tayong pagtatalo-talo eh. Isa yan sa isa yan sa tanong talaga eh. Kamusta yung mga flood control? Well, nagsabi naman si Baste na at saka ni si Pulong na tingnan daw yung mga project ng tatay niya. So, ang tingin ko kailangan ang kailangan gawin dito, siguro may listahan ba? May documented. Umamin na nga may corruption eh. Ano ba may mga dokumento ba doon, mga files na nandun mismo sunod-sunod yung mga flood control projects? 13,900. Oh, yun yung 13,000 kasi sobrang dami nun. Diba? Nasa NEP? Nasa NEP yun, nasa NEP. Kailangan matingnan yun, pwedeng makita yun at bisitahin lahat kung mayroon. Kasi naging top 1 na yung St. Gerard ng mga Diskaya. Oo, panahon ni Digong yun. Diba? Top 1 ni former President Rodrigo Duterte yun na Teka, contractor. itatama ko. Namali ako. 13,917. Kulang ako ng 5. Kulang baka mamaya hanapin sa atin. Grabe yun, no? 13,917 flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ngayon, ang tanong, sa daming yon, sana, wala tayong dinadanas na baha ngayon. Siguro kung mayroon man dinadanas, hindi yung malala na ganito na halos ginagawa ng parang pag bumaha, nakastuck talaga yung tubig. Ang tagal bumaba. So, kung napagawa, well, itong sistemang to, masasabi ko lang dyan, may own opinion since siguro naman, di naman tayo bulag. Simula pa noon, mga presidente na dumaan, nangyayari na, sistema na, itong mga ghost projects. Kasi, sabi nga nila, may narinig ako dati, mga politiko, kapag ka masipag ka, maghanap ng proyekto, may pera ka. Yun pala yun. Yung mga kickback pala yan ang tinatawag. So, matagal na nakalakaran, maraming presidente na ang dumaan, pero isa lang yung may bayag. At saka mga partner, isipin nyo Pwede ba yun? Pwede ba yan? Parang hindi yata. Hindi. Disclaimer naman eh. Hindi, kasi kumbaga nakakagigil lang eh. Sa hinaba-habang ng panahon, ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may nagsalita. Kasi guys kung tutuusin, kasiraan to ni PBBM eh. Kasiraan ng kanyang administrasyon. Kasi sasabihin ng iba, grabe naman, kurap pala itong mga opisyal na ni PBBM, bakit niya in-appoint yung mga ganito. Pero wala siyang pakialam eh. Yun yung tinatawag na political will na kahit tamaan yung administrasyon mo, wala kang pakialam. Ang importante, nabuksan na to kasi mahaba na itong panahon na kalakaran sa gobyerno. At kawawa, hindi lang bilyon, trilyon na ang pinag-uusapan dito kasi mahabang panahon na itong pinaglululoko tayo sa mga project. Kaya pala nung nauna na sinabi ni Pangulo na kahit ikaw ay kaalyado ko, kakampi ko, kung ikaw naman pasaway, magnanakaw,
ay ayaw ko sa'yo. Sabing ganun eh. Baka eto na yung ibig sabihin nung gusto niyang ipahiwatig doon. Mukhang may mga masisibak talaga kahit kakampi. Ngayon nga, may inumpisan na eh. Itong si Gerard Pakanan. Sinibak? Sino si Gerard Pakanan? Isang ng DPWH. Sa Mimaropa. Nako, patay. Sinibak na. Kasi yung governor doon, yun yung nagsiwalat nakaraan lamang na grabe yung mga flood control. Yun yung yung mga bakal na parang Teka, alambre lang. Parang may alam ako diyan. Oo. Parang ganito 'yan eh. Ito daw gobernador na nag-expose, tama no? Correct. Merong minahan daw ito. Na siyang nakakasalanta naman doon sa flood control. So ngayon, sila ngayon nag-aaway-away. Nagbabanggaan. Bakit? Oo, kasi nga daw sa mga hangarin sa future, baka tatakbong ganito yung isa o yung isa naman. Pero ang balita naman, kasi pangit naman kung buong DPWH babanatan natin at sisirain na lang, masama na lang paningin natin sa kanila. Siguro naman may mga matitino pa rin. Diba? Hindi naman natin nilalahat, pero hindi rin natin binabawasan. Pero kasi kung makikita naman natin, may mga tulay naman na maayos yung paggawa. Yan. May mga makakapal naman na makakalsadang nakagawa. So, meron talagang mga loko-loko. Tsaka naniniwala din ako na hindi naman magagawa ng mga district engineer yan ng sila lang eh. May conspirator yan eh. Ayun ang pinaka-importante dito na malaman natin malamang. Legislative, posible sa legislative meron din. May sinasabi si Chris kanina. Boss Chris, ano sasabi mo? Tama naman sinabi ni Boss Mike na di naman labat talaga taga DPWH sisihin at tignan natin ang masama at may mga ginagawang korupsyon. Hindi naman lahat yan, may iba rin matitino naman talaga din. Kaso may malaki tayong problema, mga sir. Alin? Ano yun? Hindi natin alam kung sino yung matino at sa hindi. Yun ang mahirap doon, di natin sila kilala. Kaya nga nagdududa yung taong bayan sa lahat. Kasi sa buhatan, sabi pa nga ni Senator Lacson, may sindikato sa loob. Merong senador. Yun nga. Alam nyo, believe nga ako sa isang media ngayon eh. May media talaga na tumututok dito ngayon na laging naglalabas. May 3 senador na laging ini-expose. Sino ba yan? Si Radyo Pilipinas ba yan, Brad? Baka si Radyo Pilipinas ba yan? Kilala ni Jake yan. Shoutout sa Radyo Pilipinas. Hindi ko nasasabihin, pero ini-expose talaga. Kasi ito, hindi lamang talaga. Yung una, sising-sisi tayo sa mga contractor. Well, dapat din talaga sisihin sila. Kasi isa sila sa humulma kung papaano nakulimbat yung pera. Conspirator yan. Pero hindi yan mabubuo ng sila lang. May mga bagman dyan. Andyan yung may mga congressman. May mga senador. May legislative talaga. Ito nga masakit mga boss Biruin mo yung suspect, yun yung mag-iimbestiga ng kaso. Tama. Saan ka nakakita naman ng ganun? Biruin mo. Di ba? Suspect ka Tapos ikaw nag-iimbestiga. Abi, sana naman delikadesa. Galit na galit si Marcoleta dyan kay napanood mo ba yung Jake, yung kay Kiko Pangilinan? Oo. Di ba sabi ni Kiko Pangilinan, dapat magkaroon tayo ng hiwalay na komisyon. Independent body. Ang sabi naman ni Marcoleta, nakaka-insulto daw yung ginawa niya. Bakit? Kaya nga hiwalay naman yun, di ba? Bakit ba nag-iimbestiga yung senador? In aid of legislation lang naman, di ba? In aid of legislation, correct. Wala naman sila prosecutorial powers At saka mga partner, parang ang nangyayari, balikan natin yung sa issue ng DPWH na hindi lahat gumagawa ng anomalya, hindi lahat masama. Dahil kung tutuusin talaga, ang may mga problema din dyan, hindi lang yung DPWH kung hindi yung mga contractor na kumukontrato ng proyekto. Kasi sila yung nag-i-implement nung proyekto sa field kapag nakakakuha sila. Meron naman akong info dyan. Ganito kasi yan. Ikaw ba, dahil lang mga tola, ikaw ba naman, Sir Jake, pakitaan ng milyon-milyon pera, hindi mag-star yung mata mo. No? O nga naman. Pero kasi ganito yun. Kadalasan, yung mga contractor nagagamit yung kanilang mga lisensya. So halimbawa, bato-bato sa langit, wag ang tamaan sana wag magalit May mga kongresista na dahil sila yung naghanap ng pondo para sa isang proyekto. Dahil yan
aabot ng ganito na yung contractor na ganito lang ang merong lisensya para makakuha at pwedeng sumali sa bidding. Kinakausap na ng mga congressman yan. Tapos, syempre yung tulad nila Diskaya, karamihan naman dun, hindi naman kanilang talagang proyekto eh. Ginamit lang din yung lisensya nila eh. Tapos humingi na lang ng royalty. Oh. So kung napakaraming kongresista, napakaraming mga mayors, napakaraming governors, 'di ba? Pati senador. Pati senador, ayan na nga. Lahat na nga eh. 'Di ba? Lahat sila. Ngayon kung hihiram ng lisensya, gagamit ng dummy, bagman, doon na kukuha eh. Dahil maraming mga politiko na nanghihinayang din na yung dapat kitain ng kontraktor, gusto pa nilang kunin sa madaling salita. Kaya pala tuwing eleksyon, palagi may ginagawa. Yan! Alam mo kasi maiwasan naman talaga ang magandang example dyan. ng DPW at saka mga kontraktor. Kapag walang nakipagkuntsaba, na inaalo ka pa lang, i-report mo na, sumbong mo na. Katulad ng ginawa ni Congressman Libiste. Inalok siya nung ginawa, pina-entrapment niya. O di tapos. Tama. Ang maganda example alam mo yung nangyari yung kay Congressman Libiste, malaki na itulong nun. May mga matatakot na ngayon ng mga engineer na makipag-negotiate sa mga mambabatas na kasi po pwede sila ipa-entrapment eh. Tama. Pwedeng makatulong yun. Wag nga lang mag-i-star yung mata mo pag nakakita ka ng isang maletang maraming pera. Kwento ko lang. Bago tayo mag-break, okay lang sa kwento. Sige. Kwento ko lang. Kasi baka Coach, horror coach baka mag-change topic tayo after itong break eh. Pinakamagandang example na nakita ko, yung nangyari kay Joel Villanueva. Kasi ganito. Yan. Gusto ko yan. Yung kay Joel Villanueva. Si Mayor nakipag-usap kay District Engineer. Sabi ni Mayor, gusto ko magpagawa ng ganito. Sabi ni Mayor. Sabi ni District Engineer, si Alcantara, sabi niya, ma'am, wala tayong budget dyan. Sabi ni Mayor, bahala na si Dico. Dico pala, apparently, in Bulaqueño is kuya. Ang kuya, si Senator. So, ito daw si Senator, tawag ng tawag kay Alcantara. May budget. Ano pa ba? Kailangan pa ba natin ng budget? Kailangan pa ba? Magkano pang kailangan mo? Yun yung sinasabi nating collusion. Simula sa LGU, hanggang contractor, hanggang senador, hanggang sa sino pa? Si district engineer. Hanggang kay kapitan. Hanggang kay COA. Kasi si COA, binabayaran para hindi mag-inspect. So, yun yung problema sa flood control. Sindikato talaga. So ang matitira na lang, kaunti na lang doon sa pagpapagawa. Kasi pinagati-hatian na eh. So ang resulta, substandard. Correct. Kulang na lang, i-casting nila eh. Kung hindi substandard, wala talagang ipapagawa. Okay. Kaya yung iba, ginuguni-guni na nila eh. Break na tayo. Magbabalik! Mainit masyado. Magbabalik po kami. Makaraang ang ilang sandali. Sa patuloy na pag-aatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation,
Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ng ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Takero Miyamoto What's at up? syempre si Jake Magnus katabi ko. Ganito ba yun? Yan. Nakagano nila. So yun, mga kababayan ko, nandiyan din pala sa ating Zoom si Chris Ulo Yung? na galit na galit. Oo. Galit na galit ba? So, ayun na nga, nasan pa tayo naputol Hindi, kanina? ito, pag-usapan natin itong Ayan. itong dating tauhan ni Ferdinand E. Marcos. Magaling na tao ni Ferdinand E. Marcos noon. Oh. Itong si Palafox. Kasi, itong taong to, every time na lang na may baha, siya ang kakausapin ng media. Oh, lahat. Pero hindi pinapansin ng gobyerno. No? Pero kung titingnan natin yung kanyang biography, kung titingnan natin kung ano yung tinahak niya, isa siya sa pinagkakatiwalaan dati ni Ferdinand E. Marcos, itong si Palafox. At ayon nga po sa kanya, wala sana ganitong klaseng baha, lalo na yung Undoy, noong 2009, kung nagawa yung proyekto ni Ferdinand E. Marcos noon. Kasi 1983, 1984, yung tatlong parts ng flood control noon, 1983 natapos yung first part, pinaka-phase 1, phase 2, 1984, 1986, nung time na nagkaroon ng pagre-rebelde yung mga sundalo noon, sila Ramos, nagawa yung nagawa yung phase 3. Ayaw dagdagan. Pero yung yung spillway, yun yung hindi nagawa. So, kung nagawa ang spillway, tapos na sana, kumbaga minimal na lang ngayon yung ayusin ng mga politiko. Yung spillway kasi, pinulitika yun, kagaya ng Bataan Nuclear Power Plant at iba pang mga project ni Ferdinand E. Marcos noon, hindi pinayagan na matuloy yun. Pinulitika. So, malaki rin talaga yung ambag ng Aquino administration noon, ni Corazon Aquino, kung bakit tayo binabaha ngayon. Yun yung revelasyon ni Palafox, ha? At biruin nyo, itong taong to, malaking sayang to eh. Kasi, kung ano yung Dubai ngayon, Yes. nakilala sa buong mundo, isa yun, isa si Palafox sa nagpaganda sa Dubai. Malaki ang ambag. Malaki ang ambag. Maraming award itong si Palafox. So ngayon, ang sinasabi, ang punto lang kasi dito, matagal na niyang sinasabi sa gobyerno, dumaan na si Corazon Aquino, Ramos, si Erap, si Gloria, si Noynoy, si Duterte, walang pumapansin sa kanya. Ganyan nangyayari. So ngayon, napag-uusapan na naman, siya na naman ang ini-interview ng marami ngayon na ano ba ang solution. Same pa rin ang kanyang solution. Tapusin ang kung ano man ang naumpisahan nila noon. At idagdagan na lang. At saka matindi ang vision ng taong to. Kaya nga lang, ito boss ang problema. Ito yung nireveal niya. Matagal na pala niyang gustong tumulong. Sinubukan niya ng sumali ng kanyang kumpanya sa bidding. Sa mga bidding. Ng MMDA at DPWH. Nananalo. Nagtataka daw sila. Kasi nga po, sila yung may pinakamababa na budget sana. Pero, sila yung nilalaglag. Ang nireveal niya, hindi daw sila naglalagay. Kaya tumatawa na lang siya. Kumbaga, well, bahala kayo. Pero sangkay sa tingin ko dapat talaga may baguhin dyan sa sistema ng procurement eh. Kasi kung totoo yung sinasabi nga ni Palafox na ganyan nga,
ano ba yung procurement ba? Naka-ano ba yun? Naka-public ba yun? Hindi, no? Naka-public bidding yun. Pero sa mga tao, hindi, walang spectator. si Bids and Awards Committee ang hawak nun. So, halimbawa, lahat ng ahensya meron yan. Bids and Awards Committee. Tapos, yung Bidding and Awards Committee na yan, sila yung mamimili kung sino yung mananalo sa proyekto. So, maliit lang na committee yan sa mga ahensya. Sa DPWH din ata yun eh. Meron din sila nun. Hiwa-hiwalay na ahensya yun. Ibang ahensya yun, oo. So, paano? Tapos, yung Bids and Awards Committee, kung sa DPWH natin pag-uusapan, per region pa yan. Pero paano yung transparency ng bidding? Paano nakikita ng taong bayan yun? Wala. Ano lang yung doon ang problema. Yung call for proposals, tapos yung sa awarding na doon yun yung pinapublicize. Pero yung procedure wala. Dapat meron doon. Sa madaling salita kasi yan, nagiging moro-moro na kasi lang. Kasi doon yung nagiging hocus-pocus kapag namimili na eh. Minimekos-mekos na nga lang nila. Moro-moro na lang yun. Kasi ito para sa akin lang, no? Kasi kung ito, porsigido yung presidente na imbestigahan tong mga to, kung hindi naman babaguhin yung sistema, wala rin to. Babalik sa dati. Mismo. So dapat talaga may babaguhin talaga tayo doon sa mismong procurement natin. Na mas maganda talaga involve yung taong bayan dito. Walang problema sa procurement. Ang problema natin, freedom of information. Yan pa yung information. Wala talagang access. As in, kapag hanggat on process siya. Ano ba? Para tinago nila ng sadya? Parang ganun. Hindi kasi, bigyan ko yung example. Si Naiya, nung nagpa-bidding dun sa Bollocks, yung mga Bollocks ba yung Bollocks? Bollocks. Yung mga Bollocks na yung dapat bibigil sa mga sasakyan. Yun yung may na-aksidente dun. May namatay, di ba? Dalawa. Ni Digong? Project ni Digong? Correct. Ano yun? Tawag dito, naka-livestream yung Bids and Awards Committee nila. Na Naiya. Mia yata yun or Naiya. Either of the two. So, yun, medyo transparent. Parang depende siya per agency. Pero international kasi yun eh, di ba? MIA kasi yun eh. MIA. Oo. Manila International Airport Authority. So, kaya siguro ganun yung nireklamo ni Palafox. Tumawa na nga lang siya kasi sabi niya, ewan ko ba dyan? Kasi, ang sabi lang niya, ang na-discover niya, kailangan daw pala maglagay. Para naging sistema na talaga. Teka, yung paglalagay kasi, sinauna pa yan eh. Meron na talaga yan eh. Bibigyan ko ulit yung example. Example lang. Pakinig natin sa mga hearing eh. Yan. Example, naalala nyo nung nagkaroon ng hearing sa DepEd. Yan. DepEd naman to shoutout kay Sara Duterte. DepEd, nagpa-bidding ng laptop. Oo nga. Okay. Pabidding ng laptop. Ngayon, yung mga bidders, nagbigay ng proposal. Usually, lowest bidder, dapat mananalo. Best and quality. So, lowest bidder but quality. Yun ang mananalo. Correct. Ito yung kwento nung bidder, nung sa Bids and Awards Committee. Ang sabi, nung first bidding, kinancel lahat ng bid. Nako. Kinancel lahat. Tapos kinausap isa-isa yung mga bidder. Nako. Yun ang sabi Nasa hearing naman to. May reference tayo. Tapos, nung nag-call for bidding ulit, yung mga bidder na nag-propose ng mga produkto nila, ang ginawa, pare-pareho na sila ng presyo. Nako. So, ano ibig sabihin? Di kung sino yung kumausap sa kanila sa Bids and Awards Committee, sinabi, ito na yung presyo nyo para sigurado ang pasok. Pero syempre, merong may kickback yun. Grabe, no? Grabe. Sabi ko nga noong pa yan nangyayari dapat kung doon may problema, dapat doon may babaguhin. Dapat baguhin yung buong sistema ng procurement. Correct. Di magkano na lang tayo kasi ang problema talaga na to galing sa 1987 Constitution Ayusin na lang lahat. Charter change na, Barcelona na Hindi, kasi problema, political system, economic system, at kung ano-ano pa. Lahat ng yan nandoon sa pinaka-mother of all laws So, kailangan ayusin talaga. Kaya nga lang, kumbaga, sabi pa nga, kung walang mapapakulong dito na senador, congressman, mga miyembro ng DPWH, mga kontraktor, walang saysay yung mga revelasyon ni PBBM. Kaya kailangan dito, ano ba? Tatawagin na ba natin? Teka, pero sabi ng mga senador, sigurado, may mananagot! Sabing gano'n ng mga senador Akala ko Sinong senador yan? Baka may tinuturo yung katabi. May mananagot! Gano'n, tinuturo yung katabi. Kaya nga agree ako kay Senator Kiko Di ba Senator Kiko Pangilinan, sabi niya, kailangan magkaroon ng independent body. Ako agree ako doon. Okay yun. Para saan? Ako din, 100%. Tsaka dapat civil service ang hahawak, hindi gobyerno. Hindi.
Dapat civil service. Hindi dapat mga senador, hindi dapat mga congressman. Kayo nga iimbestigahan. Bakit Ito kayo? yung ito yung magiging version ng parliament na parang shadow government. Ito. Ito yun eh. Sila yung iniimbestigahan, sila yung nag-iimbestigahan. Tsaka dapat bago matapos ang term ni PBBM, dapat may makulong talaga dito. At tsaka dapat hindi lang yung mga tiwalay doon sa DPWH, dapat mayroon din makukulong dito ng mga senador at saka congressman. Sino ba? Sample. Teka, paano nga makukulong Si Joel. Teka muna. Paano makukulong? Kung paano makukulong take? Kung sila yung iniimbestigahan, sila pa yung nag-iimbestiga. Sila yung suspect, sila yung nag-iimbestiga. Saan nakakita? May sasabihin to si Boss Chris, wait lang. Boss Chris, nasa agent board eh. Boss Chris, may sasabihin ka raw? Oo. Mahina boses niya. Patay yung mic. Patay ang mic yata. Nakapatay yung microphone mo, boss. Na? Yan. Teka, wala. Mahina. Teka. Mahina si Chris. Kaya nga, guys, sana, ako, opinion ko lang to. Kasi nga, itong si June Palafox, isa to sa magaling na urban planner nung panahon ni Ferdinand E. Marcos. At maging sa Dubai, tingnan nyo, maraming Pilipino sa Dubai, di ba? Napakaganda ng Dubai. So, isa sa utak kung bakit maganda ang Dubai, si June Palafox. Bakit hindi na lang siya ang i-appoint na DPWH secretary? Tama. Diba? Teka muna. Bakit hindi nga natin itanong kay Presidente? Oo nga. Alam nga naman hindi niya kilala yan. Oo. Kung tauhan ng dating Apo Lakay. Okay na ako? Ayan, okay na. Yun. Okay na. Okay, go. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ako kinakabahan ako Kasi si Pangulong Bongbong nag-uutos na sa mga lifestyle check, pag-iimbestiga. Correct. May matira kaya sa ating politiko pag baka wala. Hindi ako, meron naman Ping Lacson eh. Sa akin si Ping medyo baka si Ping Lacson? Oo. Huwag ka pa siguro, baka sa ibang issue doon meron. Ang pagkakaalam ko pa naman ngayon, hindi lang pala DPWH ang tinitingnan. Ay, naku, oo. Lahat daw ng departamento, sikretong tinitingnan na ngayon. Oo, lahat. Masabi nga nila, masyadong busy, masyadong nakatuon tayo sa DPWH. Ang hindi nila alam, lahat ng departamento ngayon, tinitingnan na ni PBBM. Yun na nga eh. Kasi nakaka-alarma. Pambira. Yun nga ang nangyayari, no? Tinitignan, sinisilip lahat. Pero, bakit yung nasa dahig nagre-react? Nagets nyo? Meron pang payo eh. Akala mo yung payo. Boss Mike, basta kung wala ka sa Pilipinas, di ka counted sa kwentuhan. Tama, di ba? Maliban sa mga OFWs. Di ba? Ngayon. Kasi natatabunan sila kasi gusto nga ng mga kabila lagi silang kailangan nila maging relevant. Sa issue. Oo. Hindi pero medyo naingotan ako doon kay Sara Yung sabi ni Sara, dapat daw wag daw mangialam yung senador, Congress sa budget. Ang tanga. Tinitrigger mo. Sorry. Ito kasi. Huwag mo kayo trigger. Wala ko ba? Sorry Nakakahiya kasi abogada ka, hindi mo alam or hindi mo sinasabi o sinasadya mo sigurong i-misinform ang taong bayan na ang power of the purse ay nasa Kongreso. Correct. So ba't mo hindi pwedeng pakialaman ng presidente yan pag naipasa na niya sa Kongreso at hinihiring na, dinidinig na doon. Wala na siyang paki doon. Babalikan lang niya yan pag i-veto na pagkatapos. Kaya siguro ina-advise noon para ma-impeach na si Pangulo para pumalit na. Hindi ubra yun. Hindi ubra yung ganun. Ano yun? Tingin ko talagang lutang talaga. Mahina talaga. Ito yung problema ko kay VP Sara. Babalik din tayo sa flood control Sorry interrupt lang natin saglit. Ito yung problema ko kay VP Sara. Every time talaga na papa-interview siya, magkakalat. Ito na naman, may bago na naman Yung consultant daw, Brad. Maniningil pa milyones, magko-consultant daw siya. Yung ano nga lang, yung pag-iikot nga lang niya, gusto pa niyang ipagaya kay PBBM. Tama ba yun? Hindi ka na nga nahiya sa paglalakwatsa mo, pinagmalaki mo pa. Ayun na nga. Wait, tama yun kasi may content tayo. Kung walang nagkakalat. May mga problema pero... alam nyo may tama, pinapatulan nyo. Pero alam mo
nakakapagtaka kasi diyan bumibilib yung mga tagasunod niya. Oh. Lalo-lalo na yung mga vlogger nila. Hindi tayo sure Na walang dyan. kamukha rito yung mga vlogger nila. Hindi tayo sure. May iba na di-discourage na kay VP Sara. Ganun talaga pag may katapat na yuan. Uy, yun. Uy. Sorry, nadulas. Pero balik tayo kay Palafox. Kung sa tingin ko kung siya ang i-appoint na DPWH secretary, malaki ang magagawa niya sa Pilipinas. Kasi may ano na siya tingnan na lang natin. Huwag na natin isama yung pagiging niya, opisyal dati o pinagkakatiwalaan siya dati ni Ferdinand E. Marcos. Doon na lang tayo sa Dubai. Tingnan nyo na lang kung paano niya pinaganda ang Dubai. Right. 'Di ba? Nasa gitna ng disyerto yun. Ganda. Correct. Pilipinas pa kaya na lahat ng resources andito sa Pilipinas. Oo nga. Hindi niya mapaganda. Marami siyang sinasabi. Actually, kung paano ayusin ang Pilipinas, buong-buo na napakaganda ng plano. Kaya nga lang, hindi makapasok kasi nga, yung sistema sa loob, wala sa ayos. Alam niyo ito, dadagdag ko lang din. May problema din tayong mga citizens. Ano yung Yeah. problema natin? Correct, Halimbawa, ganito. Let's say may flood control program. Siyempre, may mga tatamaan dyang residente. Di ba, mga residente? Ang gagawin, siyempre, bibili ng gobyerno yung lupa mo. Correct. Kasi i-convert Gagawing flood control program, kalsada, highway, whatever. Ang gagawin natin tayong mga citizens, tatagain natin yung gobyerno sa right of way. Hindi natin sila, pag bibili na nila, tatagain natin, sabihin, hindi kami papayag sa ganitong amount. Kailangan sobra pa sa market value. Hindi mo pwedeng ganun. Diba? So, let's say, kahit si Palafox pumasok, maging DPWH secretary. Kung tayo rin Pilipino, pasaway, mahirap din. So, kailangan din sa mga kababayan natin dyan, may disiplina din tayong kaunti. Ang sinasabi pa naman, kahit si Ramon Ang, sinasabi niya yun. Isa sa problema natin, yung mga daraanan ng tubig. Right. Tinayuan na ng mga bahay. Nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, nandun na yun kumbaga sa blueprint, nandun Bawal patayuan ng bahay, pero ngayon, may pabrika, may bahay, may kung ano-ano pa. Ang nangyari, lubog ang Metro Manila sa tubig. Dahil ako pinakamatanda sa inyo rito, may kikwento ako sa inyo. Sige po, Uncle. Alam nyo ba na kaya tinawag na Tulyahan River yung Tulyahan? Dahil napakaraming tulya nun, napakalinaw nun. Nung araw naliligo kami dyan sa Tulyahan River. Napakaraming isda, napakaraming tulya, napakaraming hipon. Malinis. Panahon yun ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ilang taon ka na ba, boss? Ayoko sabihin Ayoko sabihin alam ng mga followers ko yan. Malinaw pa yung Tulyahan River, baka matagal na yan. At hindi! Ito pa, yung Manila Bay, hindi nyo kailangan yon na Dolomite. Hindi kailangan ng dolomite. Laki ng kinita ni Digong dyan. Ay, syempre. Ito nung araw, yung Manila Bay, lubluban yan, yung mga may hika, na maliligo tuwing madaling araw dyan. Diyan kami naliligo noon. Yung panahon namin, hindi nyo na naabot na malinis yan. Pinagbabawal na siguro nung inabot nyo, Ako inabot ko, hindi na pwede mag-swimming. Hindi na pwede. Nabutan ko na kay Cory, madumi na siya di ba? Nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yun noon, naalala ko yun, hubot-hubad, lumangoy ka, okay lang Uy, sino kasama mo nun? Bubon tayo, bubon. Next topic. Pero yun nga, so sana may mapanagot talaga, may mapakulong kasi magmumukhang inutil talaga dito si PBBM kung walang correct. Well, ako naniniwala ako kasi hindi to gagawin ni PBBM kung walang masasakote talaga. May mapapanagot talaga dito, 'di ba, Boss Jake? Tama. Kasi kung walang mananagot dito, tatawanan lang to ng taong bayan. Correct. Sasabihin na muro-muro lang, kwentong barbero lang yung ginagawang investigasyon patungkol dito sa flood control project na ito. Kaya nga dapat, hindi lang taga DPWH yung tinatamaan. Dapat pati mga kongresista, senator, dapat managot sila, dapat lahat. Pero ngayon, ang maganda kasi naglalabasan na yung information mula sa mga kontratista kasi nung una, kontratista, 'di ba? Sa kanila yung buhos Ngayon naglalabasan na yung mga miyembro ng DPWH. Tapos lumalabas na yung mga pangalan ng mga senador. Right. Congressman. Tama. So, madami yan. Madaming buhaya na kailangan ilagay
sa tamang lagayan, di ba, boss? Zero, pwede mong ihalimbawa dyan. Ito yun. Boss Mike. Halimbawa na lang. Mhm. Yung biruin mo, nai-issue ka na nga yung pamilya mo na nagnanakaw. Nanggaling sa mga ghost project. Ipiplex mo pa yung mga jet, yung bagong Hermes, bagong Chanel bag, mga alahas, mga relo, na napakamamahal, milyon-milyon ang halaga. Sa edad na gano'n, pamangkin lang yun. Paano pa yung mga Mayari anak? si ano dyan, si Jason sa natawa ako. Jason. Ang engot. Pero engot kasi. Pero, vlogger pala yung 7.5 lang pala yun, di pala 759,000. Tsaka vlogger pala yun. Vlogger Coach. pala yun. Vlogger pala yun. Pero pero eto sa ibang bansa, naalala ko nung bata pa kami, nagpupunta ako ng Japan. Yung mga tao doon, kapag ka napapahiya, kadalasan iba kinikitil yung sarili nila eh. Kapag napahiya, dito sa atin iba. Kapag ka ikaw may ginawang kalokohan, parang proud na proud ka pa. Iba dito sa atin kapag nai-issuean ka, pupunta ka Supreme Court. Bakit ka mo proud na proud? Bakit ka mo? 'Di ba? Bakit ka mo proud na proud? Kasi hindi naman na kukulong Hindi rin na hahatulan Correct. Para bang normal na lang tignan niyo naman ako. Nangurakot-nakot lahat-lahat, pero bakit? Nakulong ba ako? Example. Sample, yan na. Nasaan na yung mga senador na mga nakulong noon? Wala rin. Nasa Senado pa rin. Nasa Senado pa rin. Tsaka Sabi pa niya, nakakadiri kayo. Sabi niya. Tsaka bakit binota pa rin sila, no? Nakakadiri kayo! Parang gano'n, diba? Yun ang sinasabi natin, guys. Sistema ang may problema. 1987 ng Constitution yung may problema. Bakit nakakabalik yung mga yan? Balikan natin yan. Pag sa ilang sandali, mga kababayan, babalik po kami, ha? Itutuloy natin tong talagang pinagdidiinan ni Sangkay. Uy, tumaas Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Nasa TV, Radyo Public Servicio. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Skyway. Yon, nagbabalik po kami, mga kababayan. Magandang gabi na po. Kanina'y magandang hapon, ngayon magandang gabi na po, no. Dahil talagang last set na natin 'to, no. Mga boss. So Totohan na natin. May pinaglalaban si Sangkay kanina, pagbigyan na natin. Hindi kasi sistemang may problema eh. Right. Itong mga nangyayari ngayon na mali-mali at sa mga nakawan, balikan na lang natin yung pinakapuno, 1987 Constitution. Yun talaga yung kailangan ayusin dyan. Kaya nga lang, syempre, hindi madali nga yung ayusin kasi nga, pagtatakpan at haharangin yan ng mga kung sinong tao dyan na ayaw baguhin yung sistema. Kaya nga may mga nakakabalik galing sa kulungan. Ngayon, kahit nakakulong na, o di kaya, nakalabas. Kandidato. Yan din Nanalo. yung protekta sa kanila. Nanalo pa. Yung malupit nga, guilty nga eh. Guilty nanalo eh. Ito, malupit. Ang dinadahilan nila, alam mo? Hindi! Itutuloy lang ni Bongbong Marcos yung pagiging presidente niya eh. Kaya gusto nyo yan eh. Di ba? Laging ganun ang laging ganun ang katwiran. Ganito kasi yan eh. Kung charter change tapos parliament, kapag pumalpak naman si PBBM, tanggal kagad siya. Tanggal agad. Ayun ang maganda sa parliament kasi hindi mo na kailangan maghintay ng 6 years kung palpak yung presidente. Correct. Or yung leader. Ano dun madali, hindi na kailangan magkaroon ng impeachment. Gulo. Wala nang chaos sa mangyayari, wala nang impeachment, wala nang rally-rally. Kusang ibabagsak ng sarili niyang partido yung kung sino mang namumuno sa kanila. For example, yung Prime Minister. Madali lang talaga. So yan yung talaga yung kailangan natin, yung pagiging transparent sa lahat ng project. Kasi sa parliamentary. Pero mga partner, speaking of, balik tayo sa flood control, yung pananagutan. Di ba, syempre, kailangan ng presidente ng katulong dyan. Pagsawata, paghabol. Eto na. At pagpapanagot doon sa mga tiwali. Sino ba kasi yung natitipon niya dyan? Kapit muna ako, Sino ba yung tipong, Parang yan parang Sogo Hotel, biglang lumiko Nasa parliamentary system tayo, biglang pero sinubo mo kami doon Test mic. Ito na ba yun? Ayan na si Chris. Ayan si Chris. Patay tayo dyan. Tal Chris. Test mic. Okay na. Diego. Go na daw. Ako na ba? Sorry, ang mo sabihin. So, sino ba kasi yung tipong taong may kakayahan na humablot sa mga buhaya? Yung may experience na. May experience. Re-rectine ko na. Sige. Wala nang iba, General Torian. Ayan! Ito na. Kasi para sa akin, Nagpapakaramdaman po kami dito. para sa akin, tama yung sinasabi ni Coach sa kanyang live nung mga nakaraang araw na parang bless in disguise yung pagkakaalis kay General Torre bilang PNP chief. Kasi unang-una, napakalaki talaga ng issue ngayon ng flood control eh. Lalo na ang pinag-uusapan dito, hindi lang naman mga taga-DPWH, kundi mga politiko. Sagot ng mga politiko. At aminin man natin or hindi, may mga mapapanagot talaga dito. At kailangan talaga ng presidente ng makakatulong na isang tao na handang bumangga kahit kanino. Excuse me lang po, Mr. Jake Magnus. Yan. Kung talagang blessing disguise yung pagkakatanggal kay General Torre, bakit parang ang sakit-sakit? Akala ko ba nag-move on ka na? Akala mo move on ka na?
Wag tayo kasi masyado emotional. Oh, yan. brother. Oh. Hindi, pero kasi naintindihan ko si Chris kasi nung nagboxing kasi si General Torre, iba talaga yung impact ni Torre talaga. Oo, yung ano niya, yung aura niya sa tao, yung charisma niya sa tao. Iba eh. Tayo insan naging masaya tayo doon, di ba? Sobrang saya namin nung boxing na yon. Kaya nga sabi ko, insan sinasabi So talaga may masasaktan talaga dito talaga kung ano. sa akin naman kasi, syempre, ako'y naniniwala pa rin sa kung anong pamamaraan meron si Pangulong Bongbong. At yun pinanghahawakan ko yun eh. Kaya nga sinusuportahan natin ang Pangulo di ba? Kasi nga, naniniwala tayo sa kanya. Parang Diyos lang yan, sabi ko nga. Pag nawalan ka ng pananampalataya sa kanya, parang pagka nagkaroon ka ng problema, Lord, bakit binigay mo sa akin tong karamdaman na to, tong problema na to, hindi ko kaya. Totoo bang may Diyos? Parang ganun Pero matindi diba? si Torre kasi nakabuo siya ng nakabuo siya ng cult following talagang iba yung Kung ipagtanggol siya ngayon ng mga supporters niya, di ba? grabe. Grabe, handang makipagbardago lang sa social media. Ay, eto meron pang iba dyan na talagang ipagpapalit si Pangulong Bongbong para sa kanya. Kilala ako dyan. Meron. Meron. Teka muna. Sa akin naman, Coach, baka nakalimutan ng lahat na hindi naman siguro magiging PNP chief si General Torre kung hindi kay Pangulo. Di ba? Hindi rin siya magiging CIDG. Oo, hindi rin siya magiging CIDG. Pero ito pala, babalik tayo sa history. Di ba si General Torre, isa siya sa mga na-reassign? Naalala niyo dito, yung namaril? Naglabas-labas ng baril. Yung matandang kalbo. Yung kalbo ba yun? Sa siklista yun. Sa siklista, yung road rage. Siya yung hepe noon ng Quezon City. So nung pumutok yung issue at parang may something na hindi na-resolve, tinransfer siya ng Mindanao. Pagka-transfer ng Mindanao, si PBBM ang nagbalik sa kanya sa CIDG. So, it's really, kung tutuusin, nung umpisa pa lang, may tiwala na talaga si Presidente sa kanya. Na meron talaga siyang kapasidad. Sa totoo yung sinasabi ni Boss Mike. Marami rin naman nagsasabi niya, hindi rin talaga magiging si General Torre, magiging PNP chief kung di dahil kay Pangulong Bongbong. Pero, huwag nyo kakalimutan, kaya siya pinili rin ni Pangulong Bongbong sa mga nagawa niya rin. Yun na. Yun naman sinabi natin. Pero pero kasi yung ginawa ni Torre kasi Chris, mabigat din kasi yun. Mabigat talaga. Kasi una, bago hinuli si Kibuloy sa Davao, nakailang PNP Chief, na hepe doon sa Davao. Sa Davao, sa tingin ko yung mission talaga nila doon. Yun pala yun muna, yung mission talaga nila doon, huliin si Kibuloy. Right. Pero naka-anim ata, no? Anim. Anim yun na hepe sa Davao. Anim na hepe sa loob ng 3 buwan ata o 2 months. O Palit-palit kasi nag-iinarte si Basti Walang nakapalag. Pero nung pagpasok ni Torre, wala. At saka tinuluyan niya talaga. At saka nabisto ni Torre yung dalawang logbook, yung dalawang blatter report. Yung dinodoktor. Matindi. Yung dinodoktor na sa kanya pala yun, no? Sa kanya rin yun. Kanya yun. At sa sobrang tindi ng paghahanap ni Torre, handa siyang maghukay ng lupa. Makita lamang. Kaya yung mga congressman dyan, nako, sinasabi ko sa inyo, walang kwenta yung pera nyo kapag nakaharap nyo si Torre. Parang kahit may ginto pa kayo sa ilalim ng lupa, huhukayin yan. Ako, eto salita lang konti. Kung sakaling bibigyan talaga ni Pangulong Bongbong ng pwesto si General Torre, sana, pag tinanggap ni General Torre, kasi direct na to sa presidente. Sana pag tinanggap to ni General Torre, mahirap kasi baka mamaya tanggapin niya tapos may bumulong lang konti, sibakin na naman. Hindi man siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hindi kasi di ba nga, nag-umpisa na siya sa Davao, tapos ginawa si IDG. Kumbaga, si General Torre, napatunayan na niya yung yung kapasidad niya. Ikaw ba naman, umaresto kay Digong? Tsaka nilusob mo yung si Kibuloy sa mismong teritoryo niya. Subok na siya. Kumbaga, subok na yung loyalty niya talaga. Pero ako kung malipat naman ako ng iba, parang gusto ko na rin. Kasi pinagdaanan ko na maging PNP chief kahit saglit lang. Tsaka kasama yun sa portfolio na, naging PNP chief ako. Naging 4-star. Kadalasan pag naging PNP chief ka, wala na. Pahinga ka na. Pero si General, tingnan mo naman, may panibago. Tsaka sa totoo lang din, kung gagamitan natin ng analyze natin, napaka-importante rin tanggapin ni General Torre talaga itong ibibigay na peso sa kanya kung meron man. Kasi yung pangalan niya hindi mawawala sa sirkulasyon hanggang 2028. Meron. Malaki maitutulong nito. Kaysa yung nasa PNP lang siya,
nandun siya sa loob, pero dadalhin lang Pwede sa isang ring parang ano. lugaw na isang departamento na hindi na siya makakapag-ingay. Malilimutan Correct. siya. Yung pangalan niya mawala sa init. Kaya nga. O Boss Chris, hindi na to kung meron. Meron na talaga. Iniintay na lang. Iniintay Oo. na lang siya. Sana nga tanggapin niya. Kasi may binanggit na kung saan sa pagbalik niya. Maganda may yung- binanggit na itong PNP kung saan siya ilalagay na departamento sa loob ng Maganda PNP. Chris yung ano eh, yung logo ni Tory sa sapatos. May Oo, maganda. Pero alam nyo, ako hindi gagawa si Pangulo ng desisyon na ipapahamak ang lahat. Tingin ko merong desisyon na ikakaayos ng pangkalahatan At eto, para sa akin tama yung sinasabi ni Chris kanina na dapat meron talagang pagkalagyan na umingay lalo yung pangalan. Right, Kasi talagang sumikat na ng gusto si General Torre. Sa ayaw man at hindi ng mga tao, talagang iba na. Nagkaroon nga siya ng mga loyalista eh. Oo! Totoo yun. Matindi. Grabe, nakikita ko sa Matindi comment. sila. Oo. Eto yun sa akin Magkamali ka na lang sa vlog mo, talagang magugulat ka sa comment mo, inaaway na ako. Ito, magti-trigger ako ng mga loyalista ni Torre. Ito, magti-trigger ako Pasensya na ako sa mga loyalist ni Torre. Ni General Torre. Ano din kasi ako personally, si Secretary John Vic is getting the unnecessary hate. Hindi naman kailangan kumbaga, kasi kahapon nag-live stream ako tungkol dyan kay General Torre. Daming mga galit sa akin, no? Oo, totoo yun. Muraya, no? Birahin daw si Secretary John Vic sa Dadigby, ganyan. Wag naman gano'n. Wag ganun. Sumusunod lang ho tayo sa batas. Kasi, meron na akong batas na dapat ang nag-a-appoint sa second line, presidente, tsaka Conapolcom. So, yun lang naman yun So, at saka sabi naman ni General Torre, wala naman silang masamang tinapay na ni John Vic. Ganon din kay General Nartates. Wala rin silang masamang Pero tinapay. ang tanong kasi dito, May point, mga sir, may point naman talaga yon. Kung lalo na yung sinasabing ito si General Torre may na-violate na kasi yung kumbaga yung sumunod sa kanya yung deputy ano ba tawag doon, deputy officer na sunod sa kanya para sa director ng NBI. Tapos yung iba pang general na hindi dapat na daw galawin yon. So nakasira siya ng rules ng PNP. Kaso ang malaking palaisipan dito, nauna kasi yung pagbabalasa niya sa kanyang mga yung sumunod sa kanyang mga general. Umandar pa ang linggo. Ngayon nagkaroon ng documents. Kung talagang si General Torre natanggal sa issue about sa Napolcom, bakit na isama pa ang pangalan niya sa budget? Hindi, yun nga yung di ba? Kung titingnan natin yung documents na, nag-viral kasi yun Yung viral na documents. Hindi kasi may tatanggal, may dokumento. Kung tutuusin, kung pag-aaralan mo yung viral documents, nagsalita na rin ng DILG, ang sabi, hindi raw talaga in-approve ni General Torre at saka ni Secretary Remulla yung request. So hindi lang nag-request. So parang ginagawa na lang propaganda yan siguro. Oo. Kasi ito nga naman, ito naisip ko Kung pag-aawayin mo yung dalawang grupo, si General Torre tsaka yung Marcos supporters, di happy nga naman ang mga DD. Correct. Wag na natin gawin yan sa atin. Mamaya mag-away-away tayo dahil lang din sa ulam. Baka umabot tayo sa punto na ganun. Mag-away tayo sa humba. Tigilan na yan. Pero meron ako malaking question talaga dito Kasi tandaan natin, di ba, na sinabi ni General Torre na kapag meron ng darting na arrest warrant ng ICC, huhulihin namin yan. So ngayon, kung hindi na nga si General Torre yung PNP chief, kung si Nartates na nga, paano pag bumaba na yung arrest warrant? Pulis pa rin siya hanggang ngayon. Oo nga. Hindi pa rin siya pulis pa rin siya. Pwede pa rin siya. Pwede pa rin siyang i-assign. Okay. Diba? Kaya nga, ito, blessing in disguise. Kasi, paano si Nartates? Wala, lang. 3-star general na PNP chief. Kayo naman. Ano naman yun? Kayo talaga kakampi. Pero nangyari na raw kay Senador Pampilo Lacson yun. Ano yun, boss? Yung 3-star na PNP chief. Siya mismo, nag-PNP chief siya, 3-star. So, si Senador Lacson, nung unang sampa niya sa PNP. Ayos yun So pwede pala. So medyo malaking medyo malaki yung hinahanap ng tao kay Nartates Kasi Tory pinalitan mo Correct. Matibay yung dibdib ng pinalitan Pero pansinin nyo, parang iba yung dating Iba yung aura ni Nartates Iba Iba yung aura niya Although kakampiyan. Very formal, tsaka very strict.
Si ano kasi, si Torre kasi talagang pangmasa talaga eh. Pangmasa yan. Ang presidente, no? Pang presidente. Pang-presidente talaga. Hindi, ito nakakagulat na kasi ako. Wait lang, nagalit si Amy dyan. Nagalit ba? Bakit? Galit. yung ano, yung ano nga, yung tungkol nga dun sa pagdimot-dimot nga sa isang Ilocano daw. Pero ano, sa mga rally kasi, di ba, may mga rally kami minsan na pinupuntahan. Kasama namin mga dilawan, mga pink. May mga nagsasabi talaga gusto namin maging presidente si Torre. Mga pink yun ah. Pati mga pink nakabusa ng ano. Pero pansin ko sa pink. Si Torre, sikat sa kanila si Torre. Nakabuo ng fanbase si Torre sa pink. Totoo yan. Malaki talaga yung pinaka-impact talaga ng pagpaparaso niya kay Digong. Kaya nga ito lang. Since si Torre ang may kapasidad talaga na nakikita natin na kayang hablutin yung 3 senador na nasa Senado at ilan sa mga kongresista, baka mamaya, kapag nagawa niya yan, sumisigaw na pati mga DDS ng Torre. Yan ang nga sasabihin ko eh. Yan ang sasabihin ko. Alam nyo ba na may mga DDS na gusto rin si Torre? Paano nangyari yun? Kita nyo? Halimbawa, boss, yung mga Diskaya, hate na hate din ng mga DDS yung mga Diskaya, hindi nila alam, top 1 na contractor ni PRRD yun. Halimbawa na lang, mahablot nyo ni Torre. Bilib na naman sila kay Torre. Kasi may mga nakikita ako, mga kaibigan ko mismong DDS. Bibilib talaga ako kay Torre kapag nagawa niyang hulihin yung mga contractor, mga congressman na yan. Wala silang choice ngayon. Nagbitaw silang salita. Kaya nga. Malay natin, taos puso nilang sinasabi yun. Diba? Sana nga doon ilagay si General Torre, no? Sa manguhuli. Ng flood control. Pero 100% naman sigurong may pwesto siya eh. Mukhang sure na yun. Sure talaga eh. Tingin ko hindi ilalagay ito Well, nagsalita naman na si Yusek Claire Castro. Tingin ko hindi ilalagay si Torre sa walang kwentang posisyon. Sigurado. Yung tipong parang palamuti lang siya doon. Hindi. Tingin ko, since kilala ni President BBM si Torre na talagang action man, ilalagay yan sa kung saan. Sayang naman yung talent. Saan siya mag-ano talaga. Pero tingin ko para wala nang magsisigaw. Tama yung hinala ni ni Coach Jarrett na baka eto tingin ko lang naman baka sa Philippine Anti-Corruption Commission. Anti-corruption, Naku, pagbubuksan ulit? Kasi diba dati si Greco Belhica, sa presidential naman yon, Anti-Corruption Commission. Baka bubuo ng bagong kaso walang nagawa yun talaga eh. Wala. Hindi, may mga nagsasabi ka, gawin na raw presidente. Sa totoo lang yung si Greco, napanood ko yung yung mga sinasabi niya. Kwentong barbero niya. Putik na yan, sabing gano'n, kwento, nagkwentong barbero. Sabi, tinanong ako ni Presidente kung kasama daw si Pulong sa mga anomalya dyan sa flood control. Sinagot ko, hindi po, wala po daw sa listahan. Kita mo, wala daw nag-report. Kita nyo, di ba? Parang sila naglolokohan. Ayun na nga. Wala daw kasi nag-report, kaya walang okay, ganun pala yun. Sakto na. Pero yan na nga. Parang yung kurakot kay Digong, di ba? Sa DPWH, wala nag-report. Eto nga dapat tanungin natin kay Greco. Greco, hindi mo ba alam yung 13,917 na flood control kasama sa build ni dating President Duterte? Dapat alam mo yun. Nasaan yung mga yun? Bakit di namin maramdaman? Totoo kaya nag-exist yun? Meron nga ako nakitang report Meron nga ako nakitang report ang sabi, yung PACC daw. Merong isang panahon na naka-receive sila ng 3,000 or 7,000 something na report sa mga tiwaling opisyal. Ang na-actionan lang nila 3 out of 7,000. Pero sa mga kaalyado ni Digong, wala. Wala yun, wala. Laging, at saka mga parang war on drugs, yung mga low level lang. Walang mga secretary, walang USEC, walang ganun. Kaya nga ang lakas-lakas magsalita ni Greco Belhica ng kung ano-ano na pinababango yung pangalan niya at saka pangalan ni dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo, doon pa nga lang sa point na tinanong ni Duterte kung naando doon yung anak niya na sinabi niyang walang nagre-report. Di ba trabaho ng PACC na mag-imbestiga, hindi maghintay ng report. Jake, sabi pa nga ni Digong kay Belhica, kasi kung nandiyan dyan yung anak ko, magre-resign na ako ngayon. Hindi ka paniwala yun. Ilang beses na niya sinabi mag-resign, hindi naman niya ginawa. Alam mo, syempre, alam mo naman yung mga taga-sunod nila, di ba? Kung ano na lang yung sabihin ng mga kampo ng mga Duterte, hindi na nila iniisip. Kung totoo, hindi Basta amin na lang Amin. Belhica, tumahigil ka na, manahimik ka na, laos na yung tatay mo.
Nakita pelikula ni Joko Diaz, manahimik ka na. At saka siya rin naman, di ba? Tumakbo senador, di rin naman nanalo. Hindi nanalo. Dagdag So, ibig sabihin, umaasa na lang ito na may isa pang Duterte na makakaupo para makabalik sa pwesto. Kasi eto, hindi na Hindi lang naman makakabalik. si Greco, madami sila eh. Di ba? Madami sila naghihintay na pag nakabalik isang Duterte, siyempre. Oo, marami. Marami yan. Papag ba kayo na ASEC ulit natin sa PCO, si Mocha. Papag ba kayo Kakaldag na naman. House Speaker natin si Pulong. Diyos ko. Teka muna. Hindi, ngayon nun? bubuo na raw eh. Ano ngayon? Pagkatapos yung spokesperson natin ulit si Harry Roque. Papag ba kayo na sa 2028? Uy, may PCO din ng Maynila. Si Mocha na namumuno. Kayo talaga, Kasi bang spokesperson ni parang ganun na nga. Parang laging taga-bulong eh. Samantalang dati, magkaaway sila dati niyan no? Nung tinawag siyang may asim pa niyan. Pero mga partner, balik tayo kay General Torre. Siguro naman sa mga kababayan Pilipino natin, tingnan na lang natin in a positive way yung naging desisyon ni Presidente sa pagkakasibak kay General Torre bilang PNP chief. Kasi unang-una hindi na sinibak na para sinasak. Naalis na lang, naalis bilang PNP chief. Ayos mo. Hindi, naalis na lang bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Kasi eto, siguro naman sasang-ayon sa akin yung mga kababayan Pilipino natin na may mas magandang plano si Presidente para kay General Torre. Amen. Kasi si General Torre talaga ang nag-iisa na pwedeng pagkatiwalaan ng Presidente na bumangga kahit kanino. Kasi mabibigat tong kalaban ng Presidente sa flood control. May tanong ako. Kung sakali ba natatakbong Presidente, susuportahan nyo? Sigurado yan. Ako hindi pa. Ako... Pero gusto ko siya mag-bise. Yun. Pwede bise. Bise. Tsaka iniisip ko, ito sinasabi ko to sa live stream ko Parang maganda yung tandem ni Gibo tsaka ni Torre. Kasi meron ka ng jingle. Ginto! Ginto! Tama. Kaso parang may namumuo daw na Unipink. Oo Risa Torre May Unipink. Risa Torre. Pero tanong ko lang. Kung ang maglalaban lang dalawang babae, Risa tsaka si Sara. Saan kayo? Kung nga silang dalawa lang pwede ba di na lang bumoto? Napahirapan niyo ako. Pwede ba di na lang bumoto? Wala, gigit na ako. Mahirapan si Sangkay nun. Siguro ako. Kaysa naman piliin ko, sabi nga ni Chris, ano man mangyari, lintik na yan, hindi ko iboboto yan si Sara. Siguro, mag-rerisa na lang ako. Kasi hindi mo masabi, nababad mo utak ng tao. Kahit ano naman... Parang politiko rin yan. Kahit ano naman gawin natin, kung dalawa na lang pagpipilian No Malay choice mo, ka na bigla ka magulat diba? Sa 2028, ako na number 1 vlogger niya. Hindi na si Sangkay, Hindi na magtataka doon, Boss Chris. Hindi na kayo magtataka doon. Sure na yun, sure ball na yan. Ito, mga sir, ito nga nakakapagtaka Si Sangkay, tatay-tahimik lang no? 22 to 2025, ang tawag, DPRRD. Ngayon pa, 2022, tatay digo na ulit. Pero mga partner ako talaga 100% hindi naman sa partisan, pero kung tatakbo si General Torre Vice President, so suportahan ko. Ako din suportahan ko siya VP. Ako actually maganda nga senador lang muna gusto mo. Alam namin ang gusto mo, Presidente. Wag kami kisulo. Kasi kung tatakbo siya ng mataas masyado sa national, baka sabihin baka ginamit yung kanyang Actually, katanyagan nabanggit ni Aimee yan sa national. Ako maganda senador. Nabanggit ni Aimee yan na may mga, ewan ko kung totoo yun pero sabi nilang ni Aimee, na bukod nga doon kay Nartates, meron doon mga picture daw na for president, vice president si Torre. May mga ganun alam daw. mo naman na ini-aim din ni Manang Aimee. Totoo yan. Pagiging vice tsaka Presidente pagiging nga, presidente, yan pagiging vice, di ba? Ang chismis nga na umikot, di ba, mag-vice daw siya kay Sara. Pero dapat nung nakaraan dapat ganoon. Pero pag magbabice siya, matalino yun Ang utak nun hanggang baba
Oh, di ba? Grabe naman si Amy Colazo. Lapad ng utak, Brad. Oo, matalino eh. Ang lapad ng utak talaga. Pinupuri ko nga eh. Tsaka matulis. Oo, matulis, di ba? Dinala siya ng INC, tapos diba? ang pangalan niya nandun pa sa number 12. Dinala pa siya nun. Wala pa nagdala sa kanya. Baka sa galing nun eh, mabaliktad. Biglang siya maging presidente, tsaka si Sara mawala sa picture. Di hintayin natin kung siya talaga mag-resolve nito mga... Pero nag-iba yung tono ni Amy ngayon, napansin ko. Medyo iba yung tono niya ngayon. Mag-eleksyon na kasi. Sa bagay. Kailangan na niya magpabango. Pero magpabango sa mga loyalista. Pero anyway, mga partner, bago tayo, kasi ilang minuto na lang, at tayo magpapaalam na, sa mga kababayang Pilipino natin, kayo ba, sang-ayon ba kayo na ituring na lang natin na itong nangyari kay General Torre na pagkaalis bilang PNP chief, in a positive way, na may plano si Presidente Marcos na mas maganda para kay General Torre na mas makatulong pa sa mga kababayang Pilipino natin? Pinaparinggan mo na naman uli si Chris Ulo eh. Kaya nga ako naman. Banatan ako eh. Ako, total mag-ano na tayo, magpapaalam na tayo. Shoutout sa ating mga minamahal sa buhay, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, tsaka kay Jeno na gumagawa ng pinapagawa ko. Hindi ko, baka mamali eh. Yun na nga, ako, naniniwala ako kay Pangulo sa mga desisyon niya, sa mga plano niya, doon ko na lang yan iiwan sa kanya. Kung ano yung naiisip niya, sana'y magtagumpay siya. Ayun, shout out sa lahat ng mga kababayan natin sa True Warriors, and then kay Queen, kay Ma'am Dolly Babes, at saka kay Ma'am Eileen Drinon. Mega love shout out. Okay, so ayun, salamat sa inyong panonood. Ako guys, hindi ko na muna babatiin yung misis ko. Pamilyang Bong Torre muna nga sa shoutout ko. May pahabol pa. Sige, bro. So thank you so much for watching. Salamat hanggang sa Sabado. This is Misan kay Janjan. Opo, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin ngayon sa The Big V. Shoutout sa aking misis, sa dalawa kong anak. At syempre sa mga kapatid ko nandito ngayon sa Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat. Yun, so thank you po sa pagsuporta sa Big V, no? So shoutout sa asawa ko, tsaka sa dalawa kong anak, at tsaka dun sa Gaya. pamagkamali. Pareho eh. Tsaka dun sa nanay, tsaka sa tatay ko sa Iloilo na lagi nanonood sa atin. Nakalimutan ko yung ating production dito. Siyempre kay Kina, tsaka sa mga kasama niya. Shoutout sa inyo. Ayaw nga pala, belated happy birthday pala sa tatay ko nung nakaraang araw. Alright. Yun. Alright. Okay. So ayun, thank you so much for watching. God bless everyone. See you on Saturday. Bye-bye. Bye. Oy, Chris. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big